This is eggs. Hi, Eggs! Say hi to the camera! So, this is Eggs. Medyo mahirapan lang ako sa video na to kasi malikot siya compared sa ball pythons. Colubrids in general, malikot compared sa ball pythons. This is my Snow na hognose na male. Yes, lalaki siya. By the way, I'm wearing this not because hawak ko siya, but because of a pickleball injury. So, ang Snow is a combination of albino, as you can see sa mata niya, kulay pula, and Axanthic. So, ang Axanthic, ano ba ang likot niya? Axanthic is a recessive morph or gene kung saan tinatanggal niya yung ibang kulay niya para gawin siyang grayscale. So, di ba ang albino, pinapuputi niya. Pagka pinaputi mo, tas pinagray mo, ito yung itsura. So, albino, Axanthic, Snow. Si Cupcake naman, may kita niyo yun, nakapin yan sa page ko, is Snow Yeti. Sabihin, albino, Axanthic, tapos may condomorph siya, which is a pattern mutation. Siguro in the future, gawa tayo ng video about morphs and combinations sa hognose snakes. So, hognose, actually, ang first snake ko. And pansin ko over the past couple of months, medyo nagiging popular nga sila. And dumadami na yung mga nagbe-breed and nagpapasok dito sa atin. Hopefully, that means na bumaba din yung pricing niya sa market and more people are introduced to them as pets. Punta naman tayo sa ugali niya. Parang tao rin minsan iba't ibang snake, kahit pa same species, iba-iba ang ugali. Si Cupcake, masyadong food motivated. Dalas ako makagat nun kasi nga, well, lagi siyang gutom and feeling niya lagi siyang pakakainin. Ito naman, kung mapapansin mo, ang likot. Hindi siya mapakali. Ang likot. Lagi siyang may gustong puntahan. Ganto na siya nung una ko siya nakuha and hanggang ngayon ganto pa rin siya. But mababait sila. Yung iba, medyo drama kings and queens lang. Also, do note na may mild venom sila, pero hindi yun medically significant sa tao. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ang venom nila ay made for smaller prey items. Ano ba usually yung pagkain nila sa wild? Yun ay isda, frog, rodents, kung anong makuha nila at makain nila sa wild. So, yung venom nila is mild, hindi siya ganun kalakas, hindi katulad ng mga true venomous species ng ahas, katulad ng cobra. And yes, itong species na to, which is the hognose snake, ay popular pet pagdating sa exotic pet trade. Isa sa mga rason niyan, bukod sa, well, temperament nila and yung size nila, hindi rin sila ganun kalakihan actually. Adult na to. Yung behavior nila, minsan yung iba nga kasi mataray. Yung pinaka-popular talaga sa kanila is yung snout nila. Kaya sila tinawag na hognose. Ayun, sakto. Nag-side view siya. So, kaya sila tinawag na hognose kasi yung snout nila upturned. Ibig sabihin, nakapaganon. Dahil itong hognose na to, ang behavior nila ay isang burrowing type of species. Ibig sabihin, mahilig silang maghukay. Anong panghuhukay nila kung wala naman silang paa o kamay? Yan yung kanilang uso. Hi! Say hi! Yun yung napaka-cute sa kanila. Isa pa dyan is, ang hilig nilang mag-playdate. Although note na stressful yun para sa kanila, pero it's cute. And ayun nga, hindi sila ganun kalakihan. So, if limited ka sa space, actually, ang recommended sa kanila sa international guides is 4x2x2. Or we all know na medyo malaki yun. As long as makapag-stretch yung katawan nila and may enough silang room for movement. Pagdating naman sa pagkain, natutuwa ka sa mga to kasi hindi mo naman kailangan magpakain ng rats. Yung iba kasi natatakot kasi nga medyo malalaki na. Dito hanggang mice ka lang. So, pagka mga babies sila, hatchlings, start ka sa pinkies, fuzzies. Ito nga, hopper lang kinakain nito. Hindi ko ito binibigyan ng adult mice. Kasi once a week pa rin yung kain niya. So, hopper lang siya. Pagdating sa pakain, majority, hindi ko masabing lahat kasi syempre may outliers, pero majority ng mga hognose snakes ay very good eaters. Nakasunggab talaga agad yan ng pagkain. Bakit ko sinasabi yan? Kasi dun sa mga may alaga na ng ball python, alam nyo yung stress at sakit ng ulo pag nag-off feed o ayaw kumain ng ball python yun. In my experience, talagang sa mga ahas ko, ball python lang ako nai-stress sa pagpapakain. Sa colubrids ko, wala akong problema. So, ito, wala akong problema. Pati yung smaller version nito, si Cupcake, wala akong problema sa pagpapakain. Tong feed sila, frozen thawed, live, alive, lahat kukunin nila. Temperature and humidity, pare-pares lang naman din sa ibang colubrid. Nasa Pinas naman tayo, hindi nyo kailangan mag-provide ng heating. UVB, at this time, wala pang sapat na research. So, we can say na optional, beneficial, pero nasa sa inyo, hindi naman necessary. Masyado nang malalim sinasabi ko, no? Introduction pa lang to, hindi naman in-depth na care guide. Ngayon, may mga tao, katulad na ng isang friend ko, ayaw ng red eyes. Ang red eyes, makikita nyo kasi sa
albino. So, kung ayaw yung albino, hanap kayo ng normal or mga morph combinations na walang albino gene sa kanila. Maraming magagandang morph ang hognose sa totoo lang. Karamihan sa gusto ko, wala pa sa Pinas. Wala pa tayong panggawa nun dito, di ba na-import? Or nasa works pa lang. So, kung mapapansin nyo, merong recurring theme sa majority ng mga alaga ko, no? Gustong-gusto ko yung mga puti or mga color pinks. Yung color blast ni Cupcake, pinapatindi niya yung red hues. Ibig sabihin, kung ang normal snow is ganito ang kulay, si Cupcake, mas mataas yung red hues niya. So, medyo nagiging pinkish. So, para siya talagang Barbie snake. Very, very bagay. Very on brand. So, venom nila, kahit makagat ka, siguro naman updated yung anti-tetanus mo, mga anti-rabies, ganun, kung nag-aalaga ka. Gasan mo lang ng maigi, and if magkaroon ka ng allergic reaction, cetirizine or antihistamine. Next, alam kong tatanungin nyo to, so i-cover ko na rin. Price. Ano ang price range ng hognose? Hindi ko na masyadong alam kung ano yung mga current market prices nila, pero you can check yung PetX Market na website. May mga nakalista doon just to give you an idea. And just to give you an idea, ito, nasa 60 to 80k ata yung range nito. I got it discounted from a friend kasi. So, si Cupcake naman, ayoko lang makasira ng strategy ni seller. So, no na 6 digits siya. Para lang may idea kayo. But if interested kayo, go ask the breeder. Sariling breed yun, hindi yun import. So, Tier 1 Exotic. So, ayun lang. Bye-bye. Happy keeping. Likot mo. Ang likot-likot mo. Meron bang ADHD ang ahas? So, ayun lang. Happy keeping. Say bye-bye na, X. Bye-bye.